So para sa akin, lima lang naman yung mga kailangan i-check kapag kargado yung motor. Siyempre yung spark plug, yung panggilid, so ito yun sa panggilid. Tapos check na rin ang langis, so kailangan lagi tayong may langis. So check na rin yung starter dito. Tapos ang huli, siyempre check natin yung battery. Guys, so ngayon bali pag-uusapan natin kung paano minemaintain yung mga kargadong motor, hindi lang sa MIUI 125, hindi lang sa MSI 125, or kung kanino man motor like sporty or kung Aerox or iba pa. Bali pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga tips and tricks para ma-maintain natin yung motor natin kahit nakargado, na maiwasan natin yung mga problema na possible na mangyari. So tara guys, let's go. So bago tayo magsimula, shoutout na rin muna sa mga taong to. So bali ngayon guys, pag-uusapan natin kung paano i-maintain ang kargadong motor. So para sa akin, lima lang naman yung mga kailangan i-check kapag kargado yung motor. Siyempre yung spark plug, yung panggilid, so ito yun sa panggilid. Tapos check na rin ang langis, so kailangan lagi tayong may langis. So check na rin yung starter dito. Tapos ang huli, syempre check natin yung battery.
So, pag-usapan natin ngayon kung bakit natin need i-check yung spark plug. So, sa spark plug, ang ginagamit ko is NGKR na spark plug, which is R. Yun yung meaning is resistor. So, why? Bakit NGKR ang ginagamit natin? Kasi yun na rin yung advice ng mekaniko natin. Tapos, since naka-ECU tayo na BRT, so pag tinono, kailangan natin ng resistor na spark plug para malesen yung ignition noise na ginagawa ni spark plug. So maganda rin talaga yun para sa mga naka 97, 95 na gas, tsaka sa mga loaded. Kung nagpakarga kayo, explain din bakit mas maganda yung NGK sa NGKR. So next na pag-uusapan natin yung panggilid o yung CNC degree na tinatawag na re-angle, pulley, and drive phase. So, yun nga, bali, bakit natin kailangan i-maintain yung panggilid? Dahil nga, loaded na tayo, so much power yung hinihingi nitong engine. So, meaning, mag-upgrade din tayo ng panggilid pag nag-upgrade tayo ng engine para mas maging malakas yung motor natin. Pero, yun nga, the more na RPM, syempre, yung panggilid natin is prone na possible mabaklas yung pulley. Yun kasi kadalasan nangyayari kapag kargado. So kailangan lang natin siya i-maintain, kailangan lang natin siyang higpitan or maayos na higpit, and also wag natin siyang ipakabit sa mga bara-bara lang. Kung kayang ikabit ng mekaniko nyo, yun lang, magtiwala lang kayo sa mekaniko nyo, kasi ginagamitan nila yan ng debarrel na tools, tsaka siguro may tiban na rin para hindi bumaklas yung pulley. Or meron din silang ginagamit na lock washer katulad dun sa panggilid. So next natin pag-usapan is kung ano yung langis na maganda sa mga kargado. So sa mga di nakakaalam, ang langis na ginagamit ko is dalawa lang, either Kicks or Delo Gold. Kicks kapag nandun ako kalachit, kasi dun ako bumibili, dun na rin ako nagpapa-change oil. Tapos Delo Gold naman kapag sa akin. So marami nag-iisip bakit maganda yung Delo Gold sa mga kargadong motor. Ito ang kasagutan dyan mga boss. So since 10W40 ang Kicks and ang Delo Gold naman is 15W40. So ano nga yung 15W40? So dahil yun nga, Delo Gold at Kicks, so hindi basta-basta bababa agad ang langis galing sa head. Dahil gaya ng Delo Gold, medyo malapot siya, di gaya ng ibang langis na malagnaw. Pag malabnaw kasi rumirekta, baba agad ang langis. So the reason why mas maganda ang Delo Gold, dahil mas maganda na mag-i-stay muna yung langis sa head para pag andar mo may langis pa rin at maiwasan na masira yung bore mo, dahil possible na kumayod yon kapag hindi masyadong nadadaanan ng langis. So yun yung explanation ko, naturo rin sa akin ng mekaniko ko. Pero kung gusto nyo pa malaman yung mga further explanation, pwede nyo silang i-PM or pwede kayong magtanong. So yan yung number 1 rule, kailangan talagang i-maintain yung langis. Sa nagtatanong, 1 liter yung ginagamit ko, or possible bumibili ako ng 1 liter tapos 900 ml lang ginagamit ko. Bali 100 ml kasi dito yung napupondo sa oil cooler, tapos 800 dito sa karga. So ngayon pag-uusapan natin yung gasolina. So sa akin kasi ang ginagamit ko dito is 97 octane or 100 octane. Bali 97 sa Shell, tapos 100 sa Petron. Bali 100 octane siya. So why? Kasi dahil yan dito sa BRT Duken. Dahil kapag naka-ECU ka, automatic na kailangan ang gasolina mo is magiging depende kung ano yung sinet sa'yo ng gas ng mekaniko mo. Either 97 or 100 octane, pero pwede rin naman siyang itono ng 95. Bali, ang mangyayari lang is kapag malamig na panahon, katulad ng tinakbo ng endurance, mostly ang gas ko doon is 95 kasi malamig naman yung panahon doon. Pero pwede nyo siyang ipaset ng 95. Kaya yun yung mahalaga kapag naka-BRT. Kahit naman hindi ka naka-ECU, kahit naman naka-stock ECU ka lang, syempre, kapag kargado ka, kailangan mas maganda yung gas mo. Either premium or yun nga, yung sa high octane. Yun lang explanation ko doon. Bali, marami naman article na napapanood kung bakit nga maganda yung high octane na gas para sa mga kargado. So yun, sana matulungan ko kayo doon. Yun, so pag-usapan natin next is kung ano yung battery ko.
tsaka kung ano yung starter. Yan. So pag-usapan natin kung ano yung battery ko. Ang battery ko is outdoor battery, 12 watts 7L. So bakit natin kailangan mag-upgrade ng battery at starter? Siyempre, pag nagpakarga tayo unlike 59 all stock or 59 touring, so mangyayari kasi is magiging high comp siya. Means, yun nga, tataas ang kompresyon. So kapag yung battery mo is stuck lang, pati yung starter mo is stuck lang, mahirapan yung starter motor na kunin yung kompresyon na hinihingi nung karga. So sa mga naka 59 touring, pwede naman kayong mag-upgrade ng starter katulad ng starter ng NMAX, ganun. So diskarte nyo na lang kung paano kayo mag-upgrade ng starter kasi ituturo naman yun ng mekaniko nyo. Sa akin kasi ang starter ko is 500cc Racing Monkey, kaya naririnig yung ingay na tunog, yun yung sa starter, hindi yun sira. Bali ganun talaga tumunog yung starter ko. Yan. Kasi marami nagugulat bakit daw ganun yung tunog ng starter ko. So sa akin yung battery ko is yun nga, outdoor battery ulit, 12 watts 7L. So why? Bakit natin kailangan mag-upgrade ng battery? Since nasabi ko na nga kanina na dahil nga sa high compression, also if magkakarga ka, need mo palitan yung battery ng mas mataas dahil mas malaki ang madadagdag na compression sa motor mo. Yun nga yung sinasabi ko na high compression. So hindi mo maiwasang hindi siya malobat, kaya dapat matuto ka ring isabay yung kickstart or i-move yung pan hanggang lumambot yung compression muna. So yung sa kickstart, bali yun nga, pag magki-kickstart ka, ang gagawin mo, ipupush start mo muna ng bahadya, sabay isasabay mo yung kickstart para lumambot. Pero pag maikli yung bias mo, mas mahirapan ka doon kasi hindi mo abot. So either mag-upgrade ka na ng battery or ng starter para mas hindi ka mahirapan. Kasi kadalasan talaga sakit ng 59 yun. Pero kung naka 59 big bulb ka naman, or naka 61 big bulb, 63 or naka 4 bulb, sa 59 big bulb yung intake niya is hindi masyadong mahirapan sa pag-start. So medyo mas madadali ang ka mag-start unlike sa 59 touring na mataas ang kompresyon. So yun yung explanation na tinuro sa akin ng mekaniko ko. Bali hindi ko siya totally may explain in a way na pang mekaniko talaga, pero at least alam ko yung knowledge kung bakit nga nahihirapan mag-start yung mga touring set. Unlike sa sporty kasi, di ba, meron tayong starter pang sporty. Kahit na naka 59 lang, pwede kang bumili ng 500cc. Eh sa MIUI kasi, wala. So kailangan mo pang i-convert. Unless bibilin mo yung starter ng NMAX, kasi malaki nga yun. Or possible yung sa MIUI 125S. Malaki din kasi yung starter nun. So yun nga, naturo ko na sa inyo kung paano yung sa kickstart. Bali, sasabay mo lang. Pagka push start mo, sabay rekta ka na ng kickstart. So under na yun. Yung compression naman dito yun sa fan. Pero sa fan kasi, kung hindi butas yung fan mo, is mahihirapan ka. Ginagawa lang yun para sa mga butas yung fan. Yung sa fan, yan, bali ito yun. Ito. Bali, ang sukat nito is this ata. Para to sa mga butas na fan. Bali, iusog mo muna yung compression nya. Iikot mo. Bali, pag naikot mo na, mapapansin mo pag ikot mo, tumitigas yun hanggang lumambot. Pag lambot, yun, saka ka na pwede mag-push start. Para bumababa yung kompresyon, saka ka mag-i-start. Kasi pag matigas yan, mahihirapan ka. Yun lang naman yung basic na turo ng mga mekaniko ko. Bali yan, pagpansin mo matigas ang kompresyon, pag inangat mo yan, pag inikot mo, yun na, lalambot na yan. Saka ka mag-start ulit. Para hindi mahirapan. Or unless gayahin mo nga yung sinasabi ko na doon sa kickstart sabay push start. Yun, sa mga nagtatanong rin, ito, para saan to? Yan, power yan, power. Hindi, joke lang. Dito yan, sa hose. Bali, pag example, bumalentong yung motor mo. Yan. Dito, tatangalon yung langis. Para hindi na mangyari yung katulad nung sa endurance na since sobra yung langis, pumunta sa gilid. So, nag-slide yung belt. Yan. Bali, sana natulungan ko kayo kung paano natin i-maintain yung mga motor nating kargado. So yun pala, kung magpapa-refresh naman kayo ng makina, yan, papa-refresh kayo ng engine, madali lang naman yan kasi ang refresh talaga is possible 3 months, 6 months, or 1 year. Depende kasi yun kung paano mo ginagamit. Pinang-araw-araw mo 59 or pinang babiyahe-biyahe mo lang,
mararamdaman mo naman yun. Pero ang gagawin mo lang talaga muna, gagawin mong basic na troubleshooting sa motor mo if kargado ka. Yun nga, check mo yung langis, check mo yung gilid, check mo yung spark plug, check mo yung battery, then check mo yung starter relay. Tsaka i-check mo na rin yung starter mo. Bali, kung sa wiring naman, yun nga, medyo ingat-ingat lang kayo. Siguro pag mga kargado kayo, paalis nyo na yung mga alarm nyo. Kasi malakas din kumain ng battery consumption yung alarm. So possible, sa kada tunog nun, malulobat lang yung motor nyo. Magugulat na lang kayo, hindi nyo na ma-start yung motor nyo. Lalo na kung wala kayong kickstart. Pero katulad ko, wala akong kickstart, kampante naman ako kasi malaking battery ko. Tapos malaki rin yung starter ko. So yun guys, sana natulungan ko kayo kung paano natin i-maintain yung motor natin kapag kargado. Basta huwag nyo lang kakalimutan yung mga tips na sinabi ko. And yun, syempre, huwag nyo kakalimutan palagi magbaon. Kung maglo-long ride kayo, huwag nyo makalimutan magbaon ng langis. Syempre, huwag nyo kalimutan magbaon yan. Huwag nyo rin kalimutan magbaon ng spark plug. Huwag nyo rin kalimutan magbaon ng ito, sa panggilid. So, pulley and drive pace. Syempre, kung maglo-long ride talaga kayo, tapos kailangan nyo rin ng belt. Syempre, ito belt. Yan, belt. Ay, mga kailangan nyo sa motor nyo pagkargado kayo. Tapos, syempre, pambaklas nun, 17. Tapos, dito sa crankcase. Basta huwag nyo kakalimutan na magdala ng mga yun dahil yun yung makakatulong sa inyo na kahit mag solo ride kayo. Parang ako, nag solo ride lang ako endurance, kampante ako kasi kumpleto ako ng tools. Kung hindi man natin natapos yun at may nasira, saka na tayo magtatanong sa mekaniko. Pero pag i-check muna natin kung ano yung mga sira, yung mga 5 na yun, although yung battery madali mo lang naman malalaman yun kung lobat na siya. So lagi mo lang i-check talaga spark plug, panggilid. Yun lang talaga yung mga 2 bagay na mahalaga. Tsaka, syempre kailangan maintain ka lang sa langis. Sa langis, then kailangan maintain ka lang din sa gasolina. So, kung ano in-advise ng mekaniko mo, yun. Bali, yun na yung pa-itono mo. So, kasi ang masasabi natin, merong mga ibang lugar na walang 97, ganun. So, kung maglo-long ride ka, a day before na mag-long ride ka, or siguro mga 1 week before, ipatono mo na yung motor mo na pwede siya sa 95 na gas. Then, yun nga, mag 97 ka muna na gas habang nagre-ride. Tapos pag wala na talaga, ayun, bali, saka mo palagyan ng 95 para hindi masyadong magkaroon ng aberya. Tsaka tips ko lang, huwag kayo masyadong makalikot sa motor, lalo pag panggilid, para lang ma-maintain yung kargado nyo. Kung papakalikot nyo, syempre, dun lang sa mekaniko nyo na tunay. Huwag na sa iba. Dahil, pag nagkamali yan, possible na masisisi sa mekaniko mo yung motor mo na nagkandal loko-loko pero di naman alam ng mekaniko mo na pinagalaw mo na pala. So yun lang, lalo na yung mga di nyo naman kailangan magbaklas ng panggilid at maglinis, ipa-advise nyo na yun sa mekaniko nyo. Pero kung nasiraan man kayo ng panggilid, yun nga, kanyari kung malas yung pulley, yun, possible yun na pwede nyong gawin muna yun tapos itakbo nyo na sa mekaniko nyo kung kaya. Pero pag hindi, maghanap ka na ng way kung paano nga yun mahihigpitan. Pero pag naman kaya, yun nga, consult mo na sa mekaniko mo. Pwede mo na siyang i-chat. Kasi yung mekaniko ko, nakakausap ko naman. Tinuturuan ako ng mga basic. Yun lang guys. Salamat guys. Sana natulungan ko kayo. Tapos, sana rin nakapagbigay ako ng aral sa inyo kung paano ang gagawin kapag kargado ang motor. Kung ano yung mga tips and advice para ma-maintain yung karga. Kasi yung karga na ito, 5 months na. Yung tinen ko ata, nag 1 year yun. Tapos nagpalit ako, nag 61 ako, nag 1 year ulit. After 61, ito, nag-upgrade na ako ng 66. Bali, may mga naranasan naman ako sa kargado ko, pero basic lang naman. Dahil nga, tinuruan naman ako ng mekaniko. Yun lang guys. Yun guys, so that's for it. So I hope na na-explain ko sa inyo ng maayos. And sana nakatulong ako sa inyo kung ano yung mga tips and advice para sa mga kargadong motor. So, yun lang guys. And ingat kayo palagi. Ride safe. And also, malaking salamat talaga sa mga tumulong sa akin. Mahalaga, safe pa rin tayo. Huwag natin isipin yung motor. Dahil ang motor, madali lang yan na napapalitan. So, ang buhay hindi. So, malaking pasasalamat kay Lord. So, thank you sa lahat ng tumulong. Sa lahat na nag-chat sa Motobentong na page. So, thank you so much. So, yun lang guys. Salamat guys. And ingat kayo palagi. Ride safe.
Huwag kalimutan magdasal bago umalis. So, salamat. Sana naturuan ko kayo. Bye!